Father God, kami po muli ay nagpapasalamat for the wonderful things that you have done in our life. Not just only today, but even the past ng aming buhay. And we know that you are working in our life. Even our future, you are already there, Panginoon. Alam niyo na po ang mangyayari sa aming kinabukasan. And we truly believe, Panginoon, that you are a God, not just a God of yesterday, Panginoon, but you are also the God today and even the future. Salamat po, Panginoon. You hold our life. And even today, Lord God, we offer this day, your day, the Lord's day. At salamat muli na sa paggamit niyo muli sa akin, Panginoon, sa pagtayo rito. And I pray, Lord God, that people will be touched their lives, they will be moved, will be transformed the way you want them to be in their lives. And also, Lord God, we thank you for this praise that you are always providing us. Salamat po that we have a dwelling place, that we can praise you, lift your name, exalt your name in the midst of us, Panginoon. Salamat po. Bless also your word for today, that your word will be a word of correction, a word of encouragement, a word of blessings also, Panginoon. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen po and amen. So natutuwa po ako dahil yung bawat isa po, no, meron na po tayong tinatawag na yung pag tumuntong po yung Friday, you are already excited. Bakit? Not because dahil meron kang bagong damit, meron kang makikita mo yung Christmas sa simbahan, o makikita mo yung pinagpe-pray mo. Yung parang ang dating sa sarili mo, yung bang, Lord, yung pinagpe-pray ko, will you give an answer already to me? Answer my prayer na. Sagutin niyo na yung panalangin ko sa oras na ito. Malay mo, baka ang problema mo naman, you are always praying for her or for him, pero ang problema naman, baka naman siya kinokontra naman ng babae yun o yun ng lalaki. Lord, wag naman po siya. Lord, wag naman po siya. No? Parang ganun isip, nagkokontrahan kayo. But if you know kung ano po yung plano ng Panginoon sa inyong buhay, relax ka lang. Di po ba? Magiging relax ka lang. Alam ba, pag meron kayong problema sa inyong buhay, na alam niyo pong kakaharapin nyo, but if you know something in the Bible that you know the story, you can relate on those things. Alam ba, parang, Lord, pupuntahan ko ba yun? Parang if you put your trust on those things, di ba? Parang, pupuntahan ko ba siya o hindi? Should I walk like Peter? Naalam niyo na ba? Kung nabasa niyo yung story ni Peter, di ba? He went outside on his comfort zone. Nag-walk siya. At sa pag-walk niyang yon, di ba, nakalakad siya. But on the midst ng kanyang paglalakad, nakita po niya yung mga bagay, mga problema. Pero ano sabi ng Panginoon? Lumubog siya. But sa kanyang paglubog, nandun po ang Panginoon. Kaya wag niyo po kayong, parang isipin niyo, if you know the story, alam niyo po yung end part niya, maganda. Huwag niyo isipin na, ay nakapala siya, lumubog naman siya si Peter. Ano nangyari sa buhay niya Kasi masyado siyang tingin ng tingin sa mga bagay sa paligid. Pero ganun po rin nangyayari sa buhay po natin. Yung focus po natin, natitingin po tayo dun sa ibang bagay. But if you are going to focus only on Jesus, covered na po lahat yon. Marami pong bagay sa ganung, sa halimbawa, doon sa story, no? Minsan doon sa story po na, dahil sa pagmamahalan nyo, bilang mga mag-asawa, ayaw nyo na maghiwalay, di ba? Ayaw nyo na pong hiwalayan siya. Maliban na lang kung hindi mo mahal, talagang gusto mo siyang hiwalayin. Pero pag mahal na mahal mo nyo yung asawa nyo, parang sinasabi nyo, hanggang langit doon tayo, ha? Sama tayo doon sa langit. Walang iwanan, ha? Ganon ang dating. Hanggang doon tayo langit. Doon ba pag sa langit, pag nagkita tayo doon sa langit, makikilala mo pa ba ako? Ganon ang tanong, di ba? Paano yung iba? Maraming naging asawa, may namatay siyang asawa, tapos meron naman sumunod siyang asawa. Lagi siyang namamatayan, di ba? Pagdating doon sa langit, paano yun?
Sino kaya makikilala niya kaya yung asawa, yung totoong asawa niya? Yung una ba, yung ikalawa, ikatlo? Di ba ganun yun ang situation? But, pag nakita po natin ang ating Panginoong Jesus, si Jesus lamang po, yung glory po niya, matatakpan lahat yun. Hindi nyo na maiisip niya yung asawa ko, ayun no, yung asawa kong pangalawa, ayun no. Ang Panginoon lamang, sapat na po siya sa ating buhay. Si Jesus. Kaya kung meron kang karamdaman, pag nakita mo Panginoong Jesus, sapat na po siya. Gagaling ka na. Kung may problema ka ngayon, isipin mo lang ating Panginoong Jesus, sapat na po siya. Ganun po ang nangyayari sa atin. And no need to worry of the things to come for us. Darating at darating po yan. Ang importante lamang is that pagtingin mo, kasama mo ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nawawala lagi, tandaan nyo. Tayo ang nawawala. Pag nawala ka ngayong Friday, ibig sabihin nun, talagang wala ka dahil either mayroon kang bagay na ipinagpalit mo ang ating Panginoon or inuna mo yung bagay na yon, hindi ang ating Panginoon. But, exemption po dito yung may mga trabaho naman talaga. Pero I do believe that if you are already a Christ-centered, hahanapin mo ang ating Panginoon. Laging siya lagi ang uunahin mo sa iyong buhay. And even to this day, that this is the Lord's day. No? It is Friday. Meron po. Ngayon po ay meron na rin po tayong launching ng ating website. If you are free, you just go to our website, lcfuae.com. So makikita nyo po yung mga activities ng simbahan natin, no? lcfuae.com. At makikita nyo rin po yung mga messages natin doon. At kung hindi po nyo napakinggan, hindi po kayo nakadalo ng araw na yun, feel free. Pwede nyo pong scroll doon. Makikita nyo po yung mga messages. Today is Friday, the Lord's Day. And we are going to study pa rin po yung ating pinag-aaralan ngayon. Kanino na po ba tayo? Last check po natin. Sino po nakaalala? Sino po yung pinag-aaralan natin? Si King Saul. Hindi po ba? So ngayon po, pupunta na po tayo doon sa susunod. Sino ba yung susunod na? So if you know your story, si David po yung ating pag-aaralan ngayon. So kinempare po natin si David as like a miel. And we compare as kunyari sabihin na natin si King Saul, si Kuya Nats. Okay? Kasi si King Saul po ay matangkad. Si David po ay maliit lamang. Okay? So sabi po doon sa past messages po natin that behold, to obey is better than to sacrifice. At ito po instruction ng ating Panginoon sa 1 Samuel chapter 15. The whole chapter 15. Na meron pong instruction ng ating Panginoon dito na hindi po nakasunod si King Saul sa instruction ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, to destroy the Amalekites, but Saul has been rejected by God. So, pinababa po siya sa kanyang posisyon. It was already foretold. But, doon po sa kanyang instruction ng ating Panginoon to destroy the Amalekites, iniwan po niya yung hari, si Agag. Pero ito po dapat, he was to be slain. Patayin din po siya. So, nakikita niyo po ang instruction ng God pag ayaw po ng God, kahit hari ka pa, basta't ayaw ng Diyos, wala kang magagawa. So now, the message says, look not on His countenance. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. So meron po several things that ating pong ititignan dito. That God is with you. God is at work. Sabihin mo sa katabi nyo, God is with you. And God is at work. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Yes, also God will always provide. At importante rin po that you should be honest to God. And even choose wisely. Dito marami pong nagkakamali dito sa bagay nito. In choosing.
Lalo-lalo na po yung wife. Pag 50 ka na, hindi ka na dapat choosy. Tandaan niyo po yun. Baka sabihin niyo yung, Lord, yung mga gusto ko yung humihinga pa. Basta humihinga na lang, no? God's anointing is also with you. Sabi po ng Panginoon muli, let's all stand and give reverence on the Word of God. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, all together. For the Lord seeth not as the man seeth, for a man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Makakaupo na po tayong lahat. Talaga ba nakikita yung puso? Nakikita ba yan? Yung bang may mga x-ray vision ba ang bawat isa rito at nakikita niyo yung laman ng mga puso? Pero yung sikmura, nalalaman niyo pag gutom, di ba? Kasi talagang umiingay siya, mga ganun yung sound. Obvious na obvious yun, di ba? Pero yung heart, nakikita ba talaga yung heart? Nakikita ba ang puso ng bawat isa? Let's tignan po natin kung paano makikita ang puso po, no? Sabi dito sa key verse po, no, the whole verse 7, but the Lord said unto Samuel, ang ating pong propeta dito ay si Samuel, look not on his countenance, the Lord is talking to Samuel, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as the man seeth, for a man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So makikita po natin bakit paano makikita ang heart? Paano tinitingnan ng God ang heart ng tao? So God is with you, God is at work. Uli, sabihin niyo po sa inyong mga katabi, God is with you, God is at work. So ibig sabihin, pag God is at work, hindi pa po tapos. Di ba may mga bata pa lang, diba? Ipinanganak pa lang yung bata. Yung mga matatanda sabihin, ay, magaling yung hand niya sa penmanship. Siguro to magiging architect, magaling mag-drawing, mga ganon, di ba? Naiisip niyo na yun, mga bata pa lang. May mga bata naman na ganito, halimbawa, malaki na, Dad, sorry kasi hindi ako nakapagbayad doon sa jeepney eh. Itong anak ko manang-mana sa akin ah. Natuwa pa, di ba? Parang, Dad, hindi ako nakapag-aral pero yung classmate ko, pinakapi ako. Galing mo talaga, manang-mana. Kanino ka pa magmamana? Sa akin, di ba? Ganon din ako eh, hindi ko tinuruan yan. Di ba? Parang, kahit hindi mo tinuruan, na-experience niya yon yung bata. Yung bang, may mga bagay kasi sa atin, na-adapt din nila. And the way we live our life, it reflects also yung magiging buhay natin. Kaya tandaan po natin, di ba? Kapag isang stick ka lang ng sigarilyo, tandaan niyo po, nakita ka ng anak mo, isang stick ka lang. Baka yung anak mo, isang pakete siya ng sigarilyo. Kung isang shot ka lang ng iniinom mong alak, tanda mo, isang case ang anak mo, iinumin niya. Ganun po, mag-absorb ang bata. But bilang mga magulang, hindi pa po huli ang lahat. At bilang mga Kristiyano, there is always God in our life. Kaya kunyari nakita nyo, minsan galit na galit kayo sa mga magulang natin. Bakit ganito mga magulang natin? Bakit ganun sila? Pero nung nag-asawa ka na, mas worse ka pa pala sa kanila. Kung sila nag-uusap lamang sila nagpapalitan lang sila ng kanilang mga salita, baka nagbubuntalan kayo. Diba? Minsan galit na galit tayo sa kanila. Pero nung tayo na, dumating na sa punto natin na tayo na mismo, iba pala, iba ang buhay din natin. Kaya nga minsan, ito ang sinasabi ng Panginoon, wag niyong titingnan sila. Wag tayong maaaring tumingin sa kapwa natin. Kasi baka bumalik sa atin yun eh. At pag bumalik yun, mas worse pa tayo siguro. Diba? So, titignan po natin itong the whole chapter of 16 ng 1 Samuel, no? Sa
So verse 1, na sinasabi po rito na, and the Lord said unto Samuel, ito na po yung pagkakataon na kung saan si Samuel, nalulungkot po siya. He was sad. No, sabi dito, kasi God had rejected King Saul. Eh, sino nag-anoint noon siya, di ba? Kung baka kung meron kang pinupush, na-reject po siya. At ang nag-reject, hindi lang po basta ordinary tao, but the God na kanyang pinaglilingkuran. Ni-reject po ito. So, ang sabi dito, and the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him for reigning over Israel? So fill thine horn with oil, and go, and I will send to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. So sabi dito ng Panginoon, no, have you ever experienced of being down? Nakaranas na po ba kayo na down kayo sa inyong buhay? Lalo-lalo na yung bang todo nagpagwapo ka, nag-ayos ka, pagdalaw mo, wala siya doon, tinataguan ka. O yung pinaka-worst doon, yung binasted ka. Yung pinaka-masama doon. Or if you are choosing a job, naghahanap ka ng trabaho, you're expecting yun na yung job na yun, pero hindi po yun ay binigay. O yung bang, you need a decisions right now, pero nagkamali ka. And then, ano nangyayari? Sinisisi mo yung sarili. Nakakita na ba kayo ng taong down na nakatayo siya? Di ba laging baksak ang likod niya? Lugmok siya. Sad lagi siya. Yun ang mga taong down. Nakakita pa kayo ng down na nakangiti? Baliw yun. Ang tawag doon. Down ka na nga, tapos ngingiti-ngiti ka pa, di ba? Parang ano, tapos kinakausap mo sarili mo. Iba yon. Tawag doon, baliw. Dati pong pag down ka, naghahanap ka ng happenings, ganon. Yun ang tawag ng mundo. You need to search. Hahanap ka para lang mawala yung result nun, ibabaling mo sa iba. Pero ito, si Samuel was asked by God, sabi niya, bumangon ka. Tumayo ka. Narito pa rin ako, sabi ng Panginoon, I'm still here. Huwag kang maglugmok dyan, sabi ng Panginoon. Bumangon ka. Kahit mawala lahat ng bagay sa mundo, but I am still here, sabi ng Panginoon. At itong kagandahan nito. Remember that God is with you. Huwag mong kakalimutan na ang ating Panginoon ay nasa atin. Ang masama kasi nakakalimutan na po natin ang ating Panginoon. In the times of our failure, nawawala po ang Panginoon. Kaya nung lumubog si Peter, sinong tinignan po niya? Ang ating Panginoon. Hindi niya tinignan yung mga kapwa niya fisherman. Kasi yung mga kapwa fisherman niya, pwede siyang iligtas nun ng kapwa fisherman ni Peter. Pero, tinignan po niya, sino ang ating Panginoon? Bakit? Siya po ang pinakamalapit sa ating pong buhay. Yung mga kapatid mo, matutulungan ka niyan. Sa sandaling may pangangailangan ka. Pero hindi lagi. Pero ang Panginoon, He is always there. Nandun po siya lagi sa inyong buhay. Huwag po natin yung kalimutan. Pagkat ang ating Panginoon, He is at work sa inyong buhay. Hindi pa tapos yan. He is still at work. So God will always provide. It just might look different than what we had in mind. Hindi po yung iniisip po natin lagi. No? So bago talaga pumunta sa puso, sa isip muna. Lord, okay na po siya, Lord Pwede na po siya. Pero yung nasa isip mo, hindi pa rin po yun ang sagot. Saka siya bababa sa heart. Tandaan po natin, ha? Kaya sabi dito ng ating Panginoon, I have rejected something in your life in a form of job, long-awaited dream, future plans, and then it suddenly fades away. But God is alive. Tandaan po nyo, ang ating pong Diyos ay buhay.
Yet, he died, but after 3 days po, siya po ay nabuhay. Huwag po nyo iisipin na ang Panginoon ay patay, siya po ay buhay. God is alive, and God is alive po sa ating buhay. Kaya sabi niya, Samuel, stop mourning anymore. Bumangon ka, for I know that the things to come into your life. Pag hindi ka babangon yan, hindi mo malalaman kung ano yung ibibigay ko. At sino yung sabi niya, I have rejected King Saul, and I have another king for you. So nakita niyo yung picture nito? Ang Panginoon, nireject niya yung king na yun. Hindi yung bagay. Hindi siya tama para sa inyong buhay. But eto, meron na pong pinoprovide ang ating Panginoon. A better king than King Saul. So excited na ba kayo? Naiisip niyo yung ganung bagay na, yes, Lord, thank you po na hindi po yung pala ang pinrovide nyo. Meron pala kayong ipoprovide na another king which is better than King Saul. Parang sabi mo, Lord, parang siya na yung buhay ko, Lord eh. Siya na lahat. Nasa Kanya na lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, I have rejected Him. Alam niyo, ang kagandahan nito is that when God rejected something in your life, ibig sabihin ng Panginoon ay nang kinakausap kayo, hinahadlangan niya ang mga bagay na hindi makakabuti sa inyo. Huwag niyo isipin na pangit yun. Ay, bakit? Lord, yun eh. Hinadlangan ng Panginoon, hindi niya ibinigay. It means hindi para sa inyo yun. At masisiraan yung buhay. Alam, sabi nga nung sa una natin study, pag binigay niyo yung King Saul, hahadlangan niyo, ipagpapalit niyo even ng ating Panginoon. Hindi ibinigay. So, ibig sabihin nun, hindi siya nararapat sa atin. He is not the king for you. I have the best king to come to you. Yun ang sabi ng Panginoon. And the best, hintayin nyo kung sino yun. Expect now from God. Sabihin niyo sa mga katabi nyo, expect now from God. Let's continue. Ito ngayon ang problema. And Samuel said, how can I go if Saul or King Saul will hear me? He will kill me. Papatayin niya ako. And the Lord said, take an heifer with thee and say, I come to sacrifice to the Lord. So may nakita niyo dito, there is a problem now. Pag si Saul ay mag-a-anoint ng panibagong king, at nalaman po dito ng tunay na king, at hindi pa naman po siya patay at that time, anong gagawin? Siya ang papatayin ni King Saul. So, paano siya So, nakita niyo rito yung buhay ng tao, no? Pag may takot ka, kahit pala nandiyan ang Diyos sa inyong buhay, natatakot ka pa rin. Instinct ng tao yun eh. Kaya nga si Peter, di ba, nung lumulubog siya, help, maano siya talaga. Kahit nandun na ang Panginoon, nasa harapan na niya. At Panginoon na tinitignan niya. That's reality. There is no indispensable na Christian, mga kapatid. Lahat po tayo, pag dumating po ang problema, kahit sinasabi mo, my God is so great, my God will provide. Pag dumating na yung mga problema sa buhay, eto na Lord, nasaan na kayo Lord? Nawawala, natatakot ka na. That's reality. Eto na si ano sabi niya, paano yung pag nalaman ni King Saul, he will kill me. Papatay niya ako, he will kill me. And my life, paano na? Will end. Ganito lang. Pero God has a plan in your life. And be honest to God. Sabi po, when you have some problem in your life, isa-isahin nyo, ilatag nyo mga problema nyo sa ating Panginoon. Ilatag nyo siya. Even your life, ilatag nyo po yun. Lord, this is my situation now. My visa, Lord, my work, yung love life ko, Lord, yung future ko.
Totoo lang, alam niyo po, minsan mga tao, ang problema ng bawat isa is yung future nila. Lord, hindi ko po alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Alam niyo, sa totoo lang, hindi niyo naman talaga hawak ang inyong future eh. Malay niyo, mamaya, hindi ibigay ng Panginoon yung future niyo. Mamaya, magtakbuhan kayo doon, mag-uwian na, sa elevator, naipit ang ulo niyo, ganon. Wag naman, hindi naman nakakamatay yun, di ba? Nalaglag ka dyan, sa sarap ng upo mo, nauntog ka, hindi mo hawak ang future mo. But if you are honest to God, He holds your life. Kasi importante dito that you know to be humble. If a person is so right sa harap ng Diyos, ibababa po siya ng ating Panginoon. Ibang tingin niya, mataas siya. Meron siya na-accomplish, meron siya nagawa. Si Paul, sabi ng Paul, kung pag-uusapan po natin ang buhay ni Paul, si Paul is almost perfect sa kanyang buhay. Sabi niya, kung pag-uusapan po ang kaninong tribe I belong. Ang sabi niya, I belong to the tribe of Benjamin. Sabi niya, ganon. Kung pinag-uusapan po circumcision, ako po na-circumcised din. As of the law, I am blameless. Sabi po ni Paul. And yet, iniwan po to ni Paul. He forget all those things. Ano po ang gusto niya? Just to achieve si Kristo sa kanyang buhay. Gagawin mo ang lahat, ma-achieve mo lang si Christ. Kaya he who humbles in the sight of the Lord will be lifted up. So, wag po tayo mag-aalala na tayo ay pinili ng ating Panginoon. Ang sabi nga dito ng ating Panginoon sa John 15 verse 16, You have not chosen me, but I have chosen you and ordain you that you should go and bring forth fruit. Nung bata po tayo, pag alam niyo pong hinog at wala kayong panungkit dahil bata pa kayo, anong gagawin niyo? Binabato niyo, di ba? Para malaglag. Ibig sabihin, ang binabato, mabunga. Kaya pag kayo po ay nakakaranas ng mga problema sa inyong buhay, tandaan niyo, yung batong yon, mabunga kayo pala. Talaga namumunga kayo. Yung talagang, hindi yung totoong may bato, Ibig sabihin, nakaka-experience kayo ng mga ganito. Ibig sabihin, na talagang nakakaranas kayo ng pagkilos na sa inyong buhay. Nararamdaman nyo ang Panginoon. Nararamdaman nyo yung kung paano nag-work ang Panginoon sa inyong buhay. Na pag may problema ka, ito ang sagot ng Panginoon. Hindi yung pag may problema ka, parang, Lord, nasaan kayo? Nawawala kay Lord. Pero pag nandiyan ang kayo, nakakaranas po kayo ng mga problema and then sinasagot po ng Panginoon. Nararamdaman nyo po na ang Panginoon nasa inyong buhay. At kayo po ay namumunga, mga kapatid. To the point, ano po ang sabi? Yung pag ang puno ay mabunga, nakakahawa yan. Nakakahawa. Kasi imposible sa isang puno, mabunga, tapos merong isang hindi mabunga doon. Yung bang tipong ang tagal pa niyang mamunga, samantalang lahat namumunga na. Kung ang lahat po dito ay masaya, bihira po dito ang malungkot. Dapat masaya lahat, di ba? Bakit? Ang Panginoon, He is alive. Hindi po siya patay ang ating Panginoon. Buhay ang ating Panginoon. Buhay po siya. Sabihin siya mga katabi, buhay ang ating Panginoon. Hindi siya patay. Buhay siya. So, and call Jesse to the sacrifice, and I will show thee what thou shalt do, and thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee. Ito yung si King David, no? Hindi pa po alam ni Samuel kung sino yung anoint dun sa pamilya ni Jesse. So Samuel did which the Lord spake, and came to Bethlehem, and the elders of the town trembled at his coming and said, Comest thou peaceably? Ito po kasi, nabalitaan nila yung nangyari na pinapatay ng ating Panginoon yung mga tao, yung mga taga-Amalekites. Ngayon, nung dumating siya doon, natakot itong mga tao. Ganun din ba yung gagawin nyo sa amin? Papapatay nyo rin po ba kami? Sabi ng mga tao dito, no? Sabi niya, no. Dumating ako dito, I come in peace, sabi ni Prophet Samuel.
So he said, peaceably, I come to sacrifice unto the Lord, sanctify yourselves, and come with me to the sacrifice, and sanctify Jesse and his sons, and call them to the sacrifice. So ito yung pagtatagpo ni Samuel at ni Jesse. Kumbaga, may kunaiban sila dito, no? Ang usapan dito ng ano, kasi sabi niya, paano pag ako pumunta doon at nalaman ni King Saul, papapatay niya ako. So para hindi po mag-isip itong si King Saul, nagpunta siya doon para lang mag-offer. At sabi niya, Jesse, pumunta ka rin doon, mag-offer ka din. Sabayan mo ko at doon tayo mag-uusap habang nag-o-offer ako. Nakita niyo yung picture dito, no? Parang niloloko nila si si King Saul. At ang naturupan to, ang Diyos, Talaga ang Diyos, ang galing, no? May sense of humor din siya, no? Natatakot ka, pero itong gumawa ang way ang God to protect the life of ni Samuel. So sabi niya, habang nag-offer, nag-uusap siya, asan ba yung mga anak mo? Nandyan ba? I-bless ko yung isa sa mga anak mo. Gagawin kong king, ha? Sige. Sige, mamaya, pagkatapos ng offering, i-present mo sila sa akin. Oo, sige. Di tuwan-tuwa ka na. Being a father, isa sa mga anak ko magiging hari. So, tuwan-tuwa po siya. Eto na. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or the height of his stature, because I have refused. Tandaan niyo po, no? Ang sabi dito, look not on his countenance or on the height of his stature. Bakit? Kasi yung unang pinili, he was tall. Sino? Si King Saul. Matangkad po siya. So, ine-expect po ni Samuel then is also tall. Di ba? Ganito na lang yan Nung kayo binata or dalaga kayo, pag kayo binasted o kayo nakipag-break, syempre hindi kayo kukuha ng pangit din. Maganda dapat, hihigit sa kanya. Di po ba? Para pag nakita kayo uli nung ex mo, sabihin mo, mas maganda sa sayo. Proud ka, di ba? Yung ganon. O sexy siya sa'yo. Ganon. Etong mga taon to, ang comparison na nila ngayon, yung height na rin. Kasi nakita nila mataas. Bakit? Kasi nung the time na pumasok po ang Israel, doon po dito sa promised land na ating Panginoon, nakakita na po sila ng mga giants. Kaya lagi ang mga taong ito, lagi silang tumitingin doon sa mga height. Yung taas. Di ba, pag mataas talagang ina-admire mo. Nakakita na ba kayo ng taong ina-admire na maliit? Wala pa po kayo nakakita ng taong ina-admire na natuwa kayo sa kanila maliit. Nung bata yan, cute yan, okay yan. Pangitin mo, ang cute niya, papa. Pero pag 30 years old, papa. Iba na yon. May na yon. Di ba? Una, cute yun. Pero pag matanda na, gumaganon-ganon pa rin, iba na yon. Sabi ng Panginoon dito, huwag kang titingin sa height. May warning na rito ang Panginoon kay Samuel, kasi yun yung pamantayan niya. Kasi yun din ang pamantayan ng mga Israelite at that time. So sabi niya, I have refused him. Hindi ko yun ang gusto. Pero sabi ng Panginoon, for the Lord seeth not as the man seeth. For a man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. When King Saul was chosen, he was tall. Ang Israelite, they admire all those things. Character ni physical ni King Saul. Kaya they needed someone to match also King Saul better as much as possible. Pero ito po, nireject po ito ng ating Panginoon. Alam niyo po, God's plan is always perfect. Tandaan niyo po yan. Kaya yung mga partner niyo ngayon, He is perfect para sa inyo. He is perfect. Kasi wag po tayo mag-isip na, kailangan alam nyo ba, tayong lahat, noon pa man, alam na ng Diyos ang tsura natin. Pinagplanuhan ng Panginoon yung mukha nyo yan. Tandaan nyo, yung mukha nyo yan, pinagplanuhan niyang Panginoon. Pinag-isipan niya talaga yan.
Hindi ibig sabihin, kunyari, Lord, ba't gano'n ang taas mo? Yung bang, gusto ko maging kagaya ni Shaquille O'Neal. Ano ba height ni Shaquille O'Neal? 7'1". Nakakita ka ba ng 7'1" na hindi nagbabasketball? Di ba yung mga ganun 7'1", pag sinabi 7, wow, basketball player na yan. Kasi nagdadunk na yan. Paano yun 4'6" ka lang, tapos gusto mong maging Shaquille O'Neal. Nakikita niyo yung plano ng Panginoon. Ang plano na ikaw ay matangkad talaga, baka gawin kanyang basketball player. Pero kung maliit ka, maglaro ka na lang ng holin. Baka yun ang plano ng Diyos sa'yo. Diba? Kasi God's plan is perfect sa atin. Okay lang sana kung 6'6" ka o 6'5". Iba 6'6" yung tumaba, 6'6". Now, the word anointed, it defines that it takes an ordinary person to turns into an extraordinary. Ito yung ginagawa ng Panginoon kapag He anoints a person. And anointings begins with the heart. Mga kapatid, it begins with the heart. An anointing given by God just to fulfill His assignment. But King Saul, hindi po niya na-fulfill yung assignment. Simple lamang ang pinapagawa ng Panginoon kay King Saul to destroy the Amalekite. Pero hindi po niya nagawa. So King Saul here, his kingship will come to an end and God will give His power to another person just to fulfill His assignment. And God will not say to you, na ina-anoint kita and I will not give you power. Pag inanoint ka ng ating Panginoon, He will give you power. He will give you everything that you will need to be anointed by God. And even the anointing, we could not acquire it by getting it. Kukunin mo siya. Hindi po nakukuha ang anointing sa pamamagitan ng pagkuha lamang. Kailangan pa rin ng hipo ng ating Panginoon, His touch. Parang hindi sabihin na humawak ka lang sa manibela. Madalas ganun mga bagong salta sa Dubai, galing Pilipinas. Pagdating dito sa Dubai, magpapapicture na, nakasakay sa sakyan, di ba? Kala mo siya yung may-ari ng kotse, di ba? Kala niya, driver na. Hindi po ibig sabihin, umupo ka na nun, sa'yo na yung kotse. Diba? May hawak ka lang ng T-square o may hawak ka lang ng ganito. Arkitekto ka na. Hindi. It will take you time para ikaw masabing ganap doon sa posisyon na yon. And ito po rin si David, inanoint po siya na king to replace King Saul. But he's not yet king. At this point, hindi pa rin po siya king. Bakit buhay pa po yung tunay na king? Si King Saul. Kaya wag po tayong makakalimot dito, no? When God is going to choose you, He will equip you. Even the things you will need in life. So, then Jesse called Abinadab and made pass before Samuel. And he said, neither hath the Lord chosen this. Then Jesse made Shammah to pass by, and he said, neither hath the Lord chosen this. And again Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse that the Lord had not chosen this. Alam niyo po ba na itong mga kapatid ni David, parang nakaupo to si Samuel, nagpasa kanya itong mga anak ni Jesse. At 7 po ito, no? Una po si Eliab, si Abinadab, si Shammah, si Nathaniel, si Radai, Ozem, at pampito po si David. Pero 6 po muna yung nagpas. At meron din kapatid si David na babae. Ang pangalan po niya si Zeruiah at si Abigail.
Lahat po ito ay nag-pass kay Samuel. Pero, ang sabi po dito, no, nag-pass by, ito na ba ang inyong anak? Kompleto na ba yung anak mo? Sabi niya, ay, meron pa palang isa. Nakalimutan ko, nandun siya. Nag-aalaga ng tupa. Imagine mo, nakalimutan yung anak ng kanyang ama. Bakit? Siguro iniisip niya, baka bata pa ito eh. Actually, si David at that time, he was 17. Batang-bata pa po siya. Kaya kung isipin nyo, malayo pa siya. Kumpara doon sa kanyang mga kapatid. Hindi pa siya nanarapat. Kaya sinasabi dito, no, God is with you and God is at work. God made everything to pass just for you, mga kapatid. Diba niyo, pwede na yung mga kapatid niyang yun eh. Pwede na silang lahat. Pero hindi po ito ang pinili ng ating Panginoon. Yung sa tingin niya, yung hindi niya inaakala, yung pa pala ang pipiliin ng ating Diyos. Imagine itong mga kapatid niya, sila Eliab, mga siguro okay na yung appearance niya. Kasi kahit siya, nagustuhan niya ni Samuel. Nagustuhan na niya Pero hindi po ito ang gusto ng ating Panginoon. 7 sila magkakapatid. 6 ang dumaan sa harapan. Si David, hindi man lang dumaan siya sa harapan ni Samuel. Pero siya ang pinili. Everything will pass over you. Yung akala po nyo na meron pa pala, ikaw pa pala yun, yung pampito. And the best thing will come now. Tandaan niyo po, kung sa tingin nyo, you have lost a job offer, tandaan nyo, meron pa pong darating. At yung panghuling yon, yung pa pala yung best para sa inyo. Ano yan? Number 7, it is perfect. Sabi nga, perfect. Just as His promise to us, it will come to you. And do not lose hope. God is at work in your life now. Do not lose hope. That's why you must choose wisely. And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for he will not sit down until he come hither. So if the family forgets who you are, but David remembers on Psalms chapter 39, 139 verse 1. Sabi po niya doon, O Lord, thou hast searched me, hinanap mo ko, and you have known me. Nakita dito ni David, no? Kaya niya na isulat itong verse na ito na sinasabi po ng Panginoon, hinanap niyo pa ako, Lord. Akala ko nung una, hindi na ako pinapansin ng aking magulang, ang mga kapatid ko, pero hinanap niyo pa ako, Lord. You have searched me, and you have known my life. David, alam niyo po ginawa ni David, he just only remained at his position, at his post. Doon lamang siya nagstay. Hindi siya pumunta doon na nagkakagulo yung mga kapatid niya, may kaganapan doon. Kasi pinatawag naman talaga ni Samuel, itong anak ni Jesse, to offer. Pero hindi siya sumama doon. Mag-aalaga ako ng tupa rito So anong ginawa dito niya? He just remained on his position. And the position looked for him. Yun ang maganda ron. Yung position na king, yun ang naghanap para sa kanya. Kaya yung mga trabahong hinahanap nyo, huwag kayong maghanap doon. Yung trabahong yun nahahanap sa inyo. Hahanapin kayo nun. At yung position yun para talaga sa inyo. Walang kayong kaagaw. Imagine niyo 6 na yun Pwede na yun Pero napunta pa sa kanya. Sa kanya, talagang para sa inyo. Na-experience nyo na ba yung ganung bagay? Hanap ka ng hanap, talagang meron ka palang bagay na gusto mo, pero ibinigay siya yung best. Na-experience namin yan. Ang sarap ng ganung bagay. Tuwa ka na, eto lang hinahanap mo, pero ang binigay ng Panginoon, iba. Yung best pa.
And he sent and brought him in now, and he was ruddy, and with all of a beautiful countenance, and a goodly to look. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. So sinasabi po ng 1 Samuel chapter 16, 1 to 13, ito po yung story kung saan si David was anointed, was chose by God and anointed by Samuel. So sinasabi po dito, no, si David, kung titingnan nyo ang kanyang character, ang kanyang pagkatao, di ba sabi na pa, the Lord looketh on his heart. Bukod on his heart, he was also beautiful in countenance. Yung aura ng mukha niya, nakikita po yung bakas. Maaaring siguro yung pagiging child-like niya, na mabait siya. Yung mga katabi niyo, pag tinignan niyo, ano nakikita niyo agad sa kanila? Nakikita niyo ba yung beautiful countenance sa kanya? Nakikita niyo ba yung countenance, yung aura ng kanyang mukha? Tapos hindi lamang yun, sabi, he was also a goodly to look. Ibig sabihin, hindi siya pangit, si David. Maganda rin siya. May itsura rin si David. He was a goodly to look. Kaya sabi dito, and the Lord said, Arise and anoint him, for this is he. The word ruddy rin also dito, no? Ibig sabihin, hindi lamang po, kumot nag-aalaga siya ng tupa, pangit ng kanyang skin. Ibig sabihin to, he was reddish in complexion. Si David dito. He was, kumbaga sa salita, rosy siya. Rosy cheek, mamula-mula. Tayo, pag napapahiya, doon tayo lang namumula. Diba, ganun tayo eh. Pero siya hindi, ruddy talaga siya, na mamula-mula yung kanyang skin. Lagi siyang parang tan lagi, nakabilad sa araw. Ganun ang dating ni David. Siguro dahil nag-aalaga siya ng tupa, kaya siya mamula-mula siya. So, ang Panginoon, pag pumipili rin siya, talagang tinitignan din niya no? Nakita niyo yung ginawa ng Panginoon dito? Okay na yung mga 6, pero ito ang pinili ng Panginoon. Namili rin siya ng goodly look. Ayan. Tapos yung puso ng isang bata, ng isang young. So, Samuel was anointed David, and after that, he went to Ramah. Umalis na siya. And itong Ramah na ito yung halos center of Israel. So, akala niyo natatapos lamang po yung story dito ni David. He was already anointed. He was now king. Ngayon, after this anointing, hindi sabihin, king na ako, Sabi niya sa mga kapatid, hindi siya gano'n, Simula yung tawag niya na sa akin, king, King. Kasi ako na yung susunod na king. Hindi ganun si David. He remained a shepherd. Kasi it was not yet his time. Hindi pa po yun ang oras niya. Kaya mga kapatid niya, sila yung mga tawag na angka na mga king material. Diba? Mga king material. Pero si David yung talagang best material na king. Kaya yung mga kasama mo ngayon, asawa mo ngayon, king material yan. Siya yung mga hari nyo. Ngayon, sabi nga, kung gusto nyo maging reyna, yung mga babae dito, taas uling kamay. Yung mga may asawa, halata naman huwag nyo na kayo mahiya. Yung mga babae dito, may asawa, taas ang mga kamay. Yan, mga may asawa, di ba? Kung gusto niyo maging reyna ng inyong tahanan, tratuhin niyo ang inyong asawa na hari. Hari niyo. Kung gusto niyo maging reyna, tratuhin niyo ang inyong asawa, hari niyo. Huwag niyo sabihin, hindi, pastor, reyna lang. Wala nang hari-hari. Doon nagkakaroon ng away, di ba? Tandaan nyo, ang palasyo, lagi yang may reyna at mayroong hari. Hindi po nagpatawag si David as king, as equal to King Saul. He did not also live a life like a king, like Saul. But he remained a shepherd boy. Although he was anointed,
by prophet Samuel. But his anointing, hindi po niya sinabing, simula ngayon, kada lahat ng lalakaran ko, talagang maganda yun, red carpet, kanya. Hindi na ako mahiga sa damuhan. Pero hindi, naging damuhan pa rin po niya yung green pasture, yung kanyang himlayan po, pahingahan niya. He did not stay on the castle, but he remained doon po lamang sa green pasture. Kaya nga pag titingnan niyo ang buhay ni King David, all of his books ay sinusulat po niya, landun po siya sa panahon na siya ay nag-aalaga ng tupa. He was anointed as king at the age of 17, but he did not live his life at that time to be a king. Kasi he was still young at that time, and he needs to know many things in life. Yun po yung pinaka-importante. Hindi po isang iglap lamang ma-acquire mo na. Kahit sabihin mo na you were hired on that position, at sa unang araw mo, mangangapa ka pa rin. Kakabahan ka pa rin. May mga taon nagtitingin sa iyo. Tinitingnan ang bawat kilos mo. Tinitingnan ko, tinan mo yun, no? Bago-bago pa lang. Nakakalimang kape na. Bago-bago pa lang, laging nag-FB na. Mga ganon. Hindi pa po niya panahon. It was not yet time for him. Naging king lamang po siya at the age of 30. Doon po lamang po siya nagsimula. Naging king. Kaya in choosing the right king for David doesn't end here. Nagsimula pa po ito, meron pa pong panibagong hamon sa kanyang buhay. At ito, sabi na, right now, God's anointing, it is already with David. Nasa kanya na po yung anointing. So kapag ang anointing, alam niyo po ba yung anointing, paano in simple layman's term, maintindihan? Nawala po yung anointing kay King Saul. Napunta po kay King David. Nakakita na po ba kayo ng soft drink na uhaw kayo sa ganitong mainit na panahon? Nagyayelo siya. Nabitawan niyo yung Coke, yung soft drink, at sa pagbukas niyo, pag-open niyo, ano mangyayari? Di ba sasabog siya, spill siya, at pag tumabong siya, pag inom niyo, ano mangyayari? Wala na yung lasa. Bakit? Ano nawala? Yung spirit niya. Kaya wag kayong ingatan yung espiritu niyo. May mauntog lamang kayo. Mawawala yung espiritu. Tandaan niyo, parang soft drink yan na nawawala. Kahit ilagay niyo uli sa ref, ibalik niyo siya. Pag ininom niyo, wala na yung taste niya. Nawala na yung espiritu. And ganito po yung nangyari kay King Saul. Nawala na yung anointing sa kanya. Kaya ano nangyari sa kanya? Sabi dito doon, King Saul was approved by men, but King David was approved by God. So ito na po yung next verse. So, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. And Saul's servant said unto him, Behold, now an evil spirit from God troubled thee. Let our Lord now command thy servants which are before thee to seek a man out of a man who is cunning player on harp, and it shall come to pass when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hands, and thou shalt be well. So, tinasabi po dito, nagkaroon po ng problema ngayon itong si King Saul. Iba na yung mood niya, magagalitin na siya, kasi nawala na yung espiritu. Kaya pag kayo magagalitin, baka nawawala na yung espiritu sa inyo ng Panginoon. Kasi dapat tayo masayahin. Diba? Bakit? The more na tayo umiidad, the more nagkaka-age tayo, the more tayo nagiging masayahin. Bakit? Kasi marami ka ng experience sa inyong buhay that you are willing to share sa inyong mga next generation. Kaya nga ako nung bata ako, mahilig ako makipagkwentuhan sa mga lolo, sa mga lola. Kasi bukod sa wala na silang ngipin pag tumatawa, ang saya-saya nila. Alam ko na rin yung ganung bagay. Na-experience ko na rin ngayon na tumatawa ako, alam ko na rin yun. Kaya ako natutuwa na rin ako sa buhay ko. Nasa ganun na edad ako eh.
Kaya kasunod na, ipagkwentuhan kayo sa akin, hindi ako matanda, tandaan nyo. Bata rin ako. Pero, meron naging problema sa kanya. Magagalitin na siya, mainitin na ang ulo niya, si King Saul. Kaya nangangailangan siya ng pagtugtog, ng isang taong tutugtog para magpagpapakalma sa kanya. And music is a good form of instrument to calm our life. Pag may mga problema kayo, maliban na lang talagang morning, makikinig ka ng love song hanggang gabi. Alam nyo, pagdating ng gabi, down na down kayo. Kasi yung tugtog ng mga love song, okay yung minsan makinig ka ng 2 songs, 3 songs, okay lang yun. Pero yung pag-uubusin mo buong maghapon, nakikinig ka ng love song, ano ka? Madadown ka, malulungkot ka, kasi bakit hindi siya na pangasawa ko? Ano gusto mo? Iwan mo yung siya, tas tayo na lang, tayong dalawa. Hindi yun ang plano ng Panginoon. And sometimes, ang ginagamit din ng kaaway ang mga music na yan para ipaalala sa iyo yung mga kahapon mo, yung mga iniwan mo. Tayo, dapat, the more tayo umiidad, the more tayo nagiging masaya. Po ba? Lagi kang masayahin. Lagi kang umingiti. Laging, ang aura mo maganda, yung countenance mo ay maganda. Mga tugtog na pinipili mo, wag yung mga ganun tugtog. Malulungkot na tugtog yun. Kasi pag yung ganun ng mga tugtog na pinipili mo, parang mamamatay na yung tugtog na ganun, yung tinatawag na di ba? Hindi. Pero kasi mga bata, masasayahin yan. Talagang one way, mga ganun ang gusto natin tugtog. Pero pag matugtog, parang tinatawag na yung mamamatay na yung ganun eh. Wag tayong ganun. Kasi sabi dito, no? Sa Luke chapter 6, verse 46, for the abundance of the heart, his mouth speaketh. Kung ano ang laman ng puso mo, magsasalita yan ng kusa. Hindi ka mapigilan. Masaya ka lagi. Pero pag malungkot ka, makikinig sa'yo, nahahawa din. Pero pag masaya ka, makikinig sa'yo, nagiging masaya rin siya. Natutuwa din po siya. Kaya sabi ng Panginoon sa Galatians 5:22, verse 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith, meekness, and temperance. Against such, there is no law. So nakita nyo kung ang mga bunga ng Espiritu ay nakikita sa inyong buhay right now, masaya ka lagi. Sapagkat ang Panginoon ay nasa inyo, nasa atin. And Saul said unto his servant, provide me now a man that can play well, and bring him to me. Then answered one of the servants and said, behold, I have seen the son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning and playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and a prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him. Hindi niya sinabi, uy, nakita ko yung bagong anointed na king, nakapalit mo. Hindi niya sinabing ganun, na pwede ka nang palitan kasi kung lagi kang mamainitin na ulo mo, lahat na lang nakikita mo, laging pangit. Kaya pwede ka nang palitan. Yung papalit sa'yo, yung anak ni Jesse. Hindi po niya sinabi, hindi. Ang nakita doon niya yung mga taong comely person, and also the Lord is with him. Ikaw wala na sa iyo yung Lord eh. Kaya ka siguro maintin na ulo mo. Pero ito, ando na sa kanya ang Lord kasi lumipat na yung anointing sa kanya. Hindi po ganon. Sabi na ito, dapat tayo ay maging masayahin talaga. Calmly, mga kapatid. Alam niyo po ba yung calmly na tinatawag? Pag may problema, calm lang. Kalma lang. Oh, di ba? Oh, may problema. Okay lang. Pinagagalitan ka na, gano'n. Opo. Gano'n lang. Di ba yung sales lady? Di ba mga gano'n? Magagalitan yung mga sales lady, mga tindero, kanyan. Pagagalitan ka. Ikaw yun ha, kanya ikaw yung salesman. Pinagagalitan ka ng customer. Kasi the customer is always right. So kahit pinagalitan ka, bakit ganun, tatawagan kay manager mo, susumbong kita sa iyong manager, like that. Tapos, ang sagot mo lang,
Okay. Opo, sorry po. Yun ang calmly na tinatawag. Pero ang taong ang puso ay puno ng galit, hindi po yan marunong makinig. Ang hirap po niyan pakalmahin. Kasi lagi siyang may galit sa kanyang puso. Wherefore, Saul sent messengers unto Jesse and said, Send me David thy son, which is with the sheep. And Jesse took a donkey, laid them with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them to David his son. So, sinasabi po dito na pinatawag po si David. At si David ay sumunod lamang. Hindi sinabing, ba't niya ako tatawagin? Hari din ako eh. Di ba? Humanap siya ng iba. Hari ako eh. Hindi. He still remain as a shepherd boy. Ano man posisyon na meron kayo right now sa inyong buhay, huwag mong isipin na pangit yan. Ay, tumutugtog lang ako ng harp. Ay, nag-aalaga lang ako ng sheep. Kaya, minsan na nagiging problema po natin sa buhay, sa totoo lang, dinadown natin yung buhay natin kung ano meron kayo right now. Dinadown po natin. Buti pa sila, meron magandang buhay nila. Isipin nyo, si David, nag-aalaga lamang po siya ng mga sheep. Pero siya pa rin ang pinili ng ating Panginoon. Kaya kung ano yung sabi, ay hindi, taga-sagot lamang ako ng phone. Ay, taga-type lang ako. Ay, taga-photocopy lamang ako. Ay, taga-ayos lang ako ng upuan. Huwag niyong isipin yun. Yung ginagawa nyo, basta ginagawa nyo yan sa Panginoon at tama sa inyong mga amo, i-bless kayo. Hindi nyo iniisip yung ginagawa nyo ngayon, yung papala ang gagamitin ng Diyos. Imagine niyo, siya pa rin ang pinili. For the second time, una pinili as king. Diba? Imposible naman doon sa kanya mga kapatid, walang mang tumutugtog doon. Pero siya pa rin ang pinili. Si David pa rin. At yung pagtugtog niya, yun ang stepping stone niya para makapasok sa kaharian and to learn the things in the castle, in the kingship. Ngayon, ano po ngayon naiiwan mong legacy sa inyong buhay? Tayo po ay nagkakaedad na, nagkakaroon na ng puti ang buhok nyo. Ay, hindi po, pastor, wala po lagi yan, mga ganun. Tinatanggal nyo. Hindi po, lahat po tayo darating doon. Magkakaedad po tayo. Pero the more you grow old, the more you grow up na maganda ang iyong buhay. Kasi, you have a lot of things to share sa inyong buhay. Lagi po tayong dapat hindi magagalitin, kundi magmahal po tayo lagi sa ating mga kapwa. Kasi life is too short po, mga kapatid. Life is too short. And live a life without any regret. Do you have regret right now sa inyong buhay? Meron ka bang regret ngayon? Kung kakausapin niyo yung sarili, meron ka bang regret sa iyong buhay? Alam ko meron. And only you can answer those things. And David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly, and he became his armor bearer. And Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, that stand before me, for he had found favor in my sight. And it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul, that David took a harp and played with his hand, and Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. This was now the time for David to prepare his kingship. At ang magtuturo lamang po nito is kapwa niya, king din. Tinuruan po siya kung ano magiging buhay as a king. He was before a sheep herder and became a king's armor bearer.
David need to know more about the kingship because he was not yet king at this time. Kailangan niya pong maranasan yon and to be humble. Pero ang mga taong pong nagmamataas, ibababa po yan ng Diyos. And sometimes the failure of mostly men, mga kalalakihan po, ang tawag po dito is 3G. Alam niyo po anong ibig sabihin ng 3G? Golds, glory, ano? Girls. Yan. Matandaan niyo po yan. Ito po ang kahinaan ng mga kalalakihan. 3Gs, tandaan niyo po, mga lalaki dito. Taas ang mga kamay ng mga lalaki. Mga lalaki, yan po. Ang kahinaan po natin, ang tawag po doon ay 3Gs. Golds, glory, and girls po. Si David, saan po siya sinubok din? Sa girl. Bakit? Tinignan po niya si Bathsheba. Ang babae mahilig maligo. Kaya Bathsheba. Diba? He was at his height, his glory. Pero ito po nangyari sa kanya. His kingdom, nahati po. Naging mayaman din po siya. Kaya yung 3Gs nito, mahirap po ito eh. Lalo po mga lalaki, mga kapatid. Mga lalaki po o mga babae, makinig kayo sa mga kahinaan ng mga lalaki. Ang mga lalaki po yan, pag siya po ay nag-iisa na lamang, nasasapian po yan ng ibang spirito. May bumubulong sa kanya. Si David, ano nangyari? Tingnan mo yung naliligo. Pagmasdan mo yung naliligo. Utusan mo yung asawa niya, ipahanap mo siya. Iyon po naging failure po niya. Kaya hindi po natin inaalaw ang mga kapwa po natin kung meron po mga gawain ang bawat isa rito, kasama po as much as possible lagi pong in groups. Hindi yung alam niyo po yung magkatabi lamang as kayo lamang, yung mangyayari dyan, may bubulong at bubulong sa iyo. Kaya nga, flee from temptation, mga lalaki. Alis! Hindi yung stay. Alis! Sabi, umalis po tayo. Naging maganda po ang relationship ni David and ni King Saul. Kapag mainit ang ulo ni King Saul, tutugtog na po siya ng heart para umamo po siya. Kasi alam niyo po nangyayari sa kanya, hari siya, tandaan niyo, he was the first king of the Israelites. So pag siya po ay nasa tone of his voice, talagang mataas, galit na galit po siya, ang nakapagpakalma lang sa kanya, yung pagtugtog. Parang ganito lang yan eh. Pastor, paano po yung asawa ko? Kasi para siyang hindi ko alam paano ko siya papaamuhin. Lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Tapos gumamo, naghanap ka ng mga taong gagamitin yung mga taong may mga gayuma, mga ganun. Nakakita ka, sabi ganun. Halika, ito yung gagawin mo ha. Makinig ka kung anong gagawin mo para yung asawa mo mapakalma mo. Punta ka dun sa isang falls. At dun sa ilalim ng falls na yun, meron dong tigre. At yung tigre, nung kunin mo yung whiskers, ba? Yung whiskers ba yung tawag doon? Kunin mo yun. Yung 3. Tapos, titiktikin ko yun, paiinom mo sa asawa mo para maging kalma. Ganon. Sabi niya ganon. Eto nga yung problema. Paano kung gagawin tigre yun eh? Baka ako lamunin, patayin ako nun. Pero ang ginawa niya, iniitsahan niya na pagkain, minupuntahan niya, tapos naging maawa, naging magkaibigan na sila, nung tigre, napaamo niya, hanggang sa nakuha na niya yung whiskers ng pumayag na yung tigre, tapos nakuha na niya, bumalik sa albularyo, pagbalik niya, eto na, nakuha ko na whiskers, yan, ano gagawin po natin? O sige, kung paano mo napaamo yung tigre, ganun din gawin mo sa asawa mo. Diba? Minsan yun ang problema natin. Kailangan pala lang, amuhin mo. Pero kung lagi kang mainit na ulo mo, sasabayan mo siya, wala. Anong mangyayari sa inyo? Away kayo.
Sabong po. And our response po dito is, enter mo. Nawala. Enter ko yan. Okay. Who is David right now sa inyong buhay? Sino po ba si David at this time? David is the new thing to come into our lives. Parating pa lamang po siya. At ang tawag po sa kanya, he is the best to come in your life. Hindi po actual na David ang pangalan niya, na bakang babae naghahanap, baka David, ito na yun. Si David po is just only a person that we can relate po. He is a promise in your life. It could be a job. It could be a person that you are looking for. It could be a future po. Paparating po lamang siya. He is also like a king to rule in your lives. Si King Saul, hindi po siya naging maganda to rule in your lives. Si King David po, he's the best to rule in your life. Siya po yung best po. He also the rightful king to be installed by God because he is approved by God and not by men. He is also a type of Christ. Ito po yung pinagmulan ng lipi ng ating Panginoong Yesus, si David. But also David, siya po yung tinatawag na a man's after God's own heart. Bakit po? Because he is also like us, like a sinner. Mahal po ng ating Panginoon ang mga makasalanan. Hindi yung kasalanan, kundi ang mga sinners, ang makasalanan po. Kaya malapit ang puso ng ating Panginoon sa mga taong makasalanan. And God does not want you to lose His sight. Hindi rin po nawalang sight ng ating Panginoon kay David. Kasi si David is also not tampered. He has a heart of service. He has a heart of offering his life. And he is also a man after own God's heart. Yan po si David. Alam niyo po ang problema lamang po kay King Saul. Nung nalaman po niya na siya ay hindi na po magpapatuloy yung kanyang pagiging hari, binigyan na po ng ending ng Panginoon. Ninethrone na po siya. Dapat, ang ginawa po ni King Saul, namuhay na po siya ng right. Tandaan niyo po, ang buhay ng tao is very limited. Lahat po tayo limited lamang. Kung binigyan ka ng Panginoon ng ganitong buhay, mamuhay ka ng tama. Ang nangyari po sa kanya, hindi po siya namuhay ng tama. Limited na lamang po yung ni-offer ng Panginoon. If you want to be God's best, you be God's best. Ganun ang ginawa ni David. He wanted to be best, he remained God's best. Natagpuan po niya. Alam niyo po si Abraham. When Abraham became the father of many nations, God met Abraham in a form of a traveler. Why? Because Abraham was a sojourner. When Jacob met God, he met God in a form of a wrestler. Why? Because he loved to wrestle. Lagi po siya nakikipaglaban. Pinaglalaban po niya lahat. Nung pinanganak siya, ano ginawa niya? Hinawakan niya kay kapatid niya, si Esau. When Joseph met God in a form of dreams, gaya niyo ngayon, tutulog. He loved to dream. When Moses met God in a form of a burning bush. Why? Kasi nasanay po siya sa mga magics. Si Moises, ang kanyang kinalakihan. When Joshua met God in a form of a captain. Why? Because he was a soldier. When David met his God, he called his God as his shepherd. Why?
because He was a shepherd po. Tayo po, kung natagpuan niyo po ang Panginoon sa inyong buhay, ano po ba ang tingin niyo siya sa Kanya? Ako po, nung time na may sakit po ako noon, sabi ko, I talked to God, Lord, I met my God as my healer at that time. Ando lamang po ako sa bahay, namamahinga ako, nagpapagaling ako. And I talked to God, Lord, be my healer today. Pagalingin niyo po ako. At kasama po doon sa pamamahinga ko, ay nanood po ko ng movie. At napanood ko po yung movie na Karate Kid. Alam niyo po yung Karate Kid? Di ba? Yung una, yung one. Yung una. Di ba? Yung Sansei, sabi niya ganun. Sino ba yung bida doon? Si Ralph Macchio. Yan, si Ralph Macchio. Sabi doon, di ba? Tinuruan siya, may kalaban siya doon. May bumubuli sa kanya. Di ba yung siya bumubuli sa kanya? Sabi nga ganun. Nung nalaman, pinagtanggol siya ni Sansei, yung kanyang Sansei. Yung Mr. Miyagi. Yan, si Mr. Miyagi. Tapos sabi ni Mr. Miyagi doon, turuan mo ako kasi binubuli ako ng Tapos nalaman niya na marunong pala mag-karate itong si Mr. Miyagi. Sabi niya, sige, first training day mo ito, wax out, wax in. Di ba? Mga ganun. Wax out, wax in. Mga ganun, paulit. Tapos meron pa yung taas din, di ba? Ganun. Di ginawa daw niya. Natapos niya na lahat yun. Pero, nasan yung training? Sabi niya, nasan yung training? Ilang araw na lang, yung tournament. Mamamatay ako, papatayin ako, bubuli na ako forever ng mga tao. Pero anong ginawa niya? Nung sinabi ni Mr. Miyagi, wash in. Ginano niya, marunong. Wash out. Ano siya, marunong. Yung pala yung training na yun, ang ginagawa sa kanya. Kaya yung mga ginagawa ng ating Panginoon sa inyong buhay, yung wax in nyo lang, wax out nyo. Akala nyo simple lang yun, pero yun na pala yung tinitrain sa inyo ng buhay, sa inyong buhay. Yung mga pagpulot nyo, paggawa nyo sa PowerPoint, pag-aayos nyo, lahat yan. Part yan ng plano ng Panginoon sa inyong buhay. At darating yan. At pagdating yan, it is always God's best. Bakit? You are God's best. Sabihin niyo sa mga katabi niyo, you are God's best. So nakikita niyo, pag we are God's best, hindi we are God's beast, ha? Best tayo lahat. Okay, tayo po lahat ay manalangin as we close. Panginoon Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat for your message, Panginoon, for the life of King David, Panginoon. Kung saan you have shown his life for us. And this life, we are waiting. The job, our future, our life, may mga bagay po na kailangan po kayo ang magbigay ng kasagutan. But I know, we all know, that you are a God who can answer our prayer. Salamat po, Panginoon. We believe by faith, our prayers will be answered. Yung pagtingin namin iba, pero yung pagtingin nyo, mas tama. Dapat namin paniwalaan. O God, we submit ourselves to you. Upon submission of our heart, may we trust on you, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po. Lahat po dito ng aking mga kapatid who are looking for a job, I pray for you answer and grant their prayers. Huwag niyo na pong patagalin pa, Panginoon. Yung waiting period, Panginoon, namin, nabigyan niyo na po ng kasagutan. And even, Panginoon, yung mga pinapanalangin ng bawat isa, to the innermost part ng aming puso, bigyan niyo po ito ng kasagutan, Panginoon. Salamat po, Ama. Muli, Panginoon, binabalik ko po sa inyong kapurihan. Ang lahat na magsabi ng Amen po. In Jesus' name, Amen.